Matagal pa po bang maluto yung nuggets nyo? Pwede naman siguro half cook lang. At ayan, luto na yung chicken nuggets. Bumili kami ng 3 peraso. 3 baso pala, tig 20 pesos. Quick ba to o tok neneng B? Basta yung itlog ng pugo na binalutan ng kulay orange. Okay na to. Ngayon naman ay dumaan kami tapos huminto syempre dito sa may Frankenstein na burgeran. Para bumili ng burger malamang. Alangan bumili kami dyan ng lapida. Hindi na muna kasi ako magluluto for today's video. So tara na, biyahe na tayo. Papuntang Baywalk, Binmalay, Pangasinan. Ay, ba't mo ko binibidyohan? Di man ako nagbablog. Uy, nahihiya tuloy ako. Gusto lang naman naming mag-unwind dito sa may Baywalk para naman mahimasmasan yung pagkatao ko. At the same time, ma-refresh na rin yung utak against sa mga bashers at mga inggitera. Dito pala kami pumwesto sa may semento na elevated o kung ano man tawag dito. Nasa 20 minutes lang yung biyahe mula sa San Carlos City proper. Pag nagmotor ka, pero dahil nga sa mabagal ako mag-drive, inabot kami ng 30 minutes. Palubog na rin yung araw nung dumating kami, kaya muntik ka na naming di maabutan ang sunset. Hindi rin naman masyadong kita kasi medyo maulap. Kasama ko pala si Bes pagpunta dito. Sa ngayon, kakain muna kami bago maglakad-lakad. Ay, Bes, ba't mo naman ako hinuhubaran, Bes? Itong pwesto namin, yan yung west side, papuntang West Philippine Sea. Ilipat ko sa ibang anggulo yung camera para makita nyo naman dito sa kabila. Nakakahiya naman kasi sa kumpanya. Ayan, ito naman yung east side. Ang sarap mag-unwind dito, be. Nakaka-relax kahit mag-isa ka lang. Kung malapit lang to sa amin, kahit araw-araw talaga ako dito. Gustong-gusto ko kasi talagang tumambay sa tabing dagat tapos manood ng sunset. Kasi yun yung lagi kong ginagawa sa Saudi tuwing day off ko. Malapit lang kasi kami doon sa dagat. Walking distance lang. Kaya magmula nung umuwi ako, ito yung hinahanap-hanap ko talaga. Kaso ang San Carlos City man, nasa center ng Pangasinan kaya wala kang dagat na makikita. Kung sa Saudi pala maraming pusa ang umaaligid sa iyo sa tuwing kumakain ka sa gilid ng dagat. Dito naman sa Baywalk, aso yung mga aaligid sa iyo. Pero di naman sila tumatahol at nangangagat. Basta abutan mo na lang ng pagkain. Mahaba itong Baywalk. Kapag diniretso mo yung papuntang west side, marami ka nang madadaan ng mga kainan, coffee shop, ganyan. Hanggang sa makarating ka na sa may Lingayen Baywalk naman. Kung napansin nyo pala naglalakad-lakad lang ako dyan. Hindi ako tumatakbo kasi Baywalk nga yung tawag dito, B. Hindi naman Bay Run. Ba't ako tatakbo, diba? Baka bawal. Inabot pala kami dito hanggang alas 6:30 ng gabi. Parang ayaw pa nga naming umuwi kundi lang malamok. So kung nagustuhan mo ang video na ito, kahit na walang kwenta, i-like and share mo. Tapos i-follow mo ako. Kung hindi naman, edi i-bash mo para mag-away-away tayo sa comment section at tumaas yung engagement ko. Ang sarap naman itong quick. Diba? Hindi na namin kailangan gumastos pa ng mahal para makapag-relax. Ibang araw na ito at iba na naman yung kasama ko. Dahil ibang dagat destination naman ang ipapakita ko sa inyo dito sa Pangasinan. I feel exhausted kasi talaga like an exhaust fan this past few weeks. Tapos stress pa, nadidepress na. Kaya need ko talagang mag-unwind para ma-reset yung mind ko at yung aking metabolism. Nang sa gayon ay makapag-isip ako ng maayos. Kumain muna kami dito syempre ni Almar sa may Calazan View Grill. Bago kami pumunta sa may Corus Estanza, Cavite Beach, Lingayen, Pangasinan. Tatambay lang sana kami dito kasi mainit pa. Kaso nakakahiya naman pag di kami mag-order. Thank you so much po sa inyo. Nice to see you again. At ngayon, andito na po kami sa may Esperanza Estanza Beach sa may Lingayen, Pangasinan. 10 to 15 minutes lang yung biyahe mula Binmalay, pero dahil nga sa mabagal ako mag-drive, inabot kami ng 25 minutes bago makarating dito. Pag galing ka naman San Carlos, abutin ng 1 hour yung biyahe. Maganda naman, malawak siya, madamo, at maraming taibaka. Ayan no, marami kasing nagpapastol ng baka dito. Hindi ko alam kung fish pan ito o swimming pool na napabayaan. Basta ito una mong makikita na tubig pagdating mo dito. Mula dito sa starting point kung saan may mga kainan, tapos may mga rentahan din ng ATV, medyo malayo-layo pa yung lalakarin papunta dun sa mismong beach. Pero nakakalibang naman maglakad-lakad kasi maaliwalas siya. Ito pala yung halaman na takot ang mga manananam. Maraming nakatanim niyan dito. Pwede namang ipasok yung sasakyan papunta doon sa beach. Ewan ko ba ba't doon kami nagpark sa may unahan, ang layo tuloy ng lalakarin namin. Pero masarap naman maglakad-lakad, at least mai-enjoy nyo pa yung view, diba? Kung tamad ka naman maglakad-lakad, pwede kang mag-rent ng ATV. Bale, yun yung pinaka-highlight nila na activity dito. Under development pa ang pasyalan na ito, bago pa lang daw kasi. So kapag nagpunta ka dito, wag ka muna masyadong mag-expect. Marami ka pang hahanapin dito kumpara doon sa Baywalk na fully developed na. Pero kung sa view at ambience yung pag-uusapan, maganda naman talaga. Pero alam nyo, para sa akin mas maganda tumambay dito kapag umaga. Yung bukang liwayway ba, ganun. Mas kalmado kasi ang dagat at mas
Tapos maaliwalas ang Palanday kapag umaga. So yun lang, naglakad-lakad lang naman ginawa namin dyan, tsaka nagpicture-picture. Papadilim na rin kasi nung nagpunta kami dito. Mahirap gabihin dito kasi wala pa masyadong mga ilaw, mga street lights, ganyan. Kaya medyo nakakatakot pa maglakad-lakad dito kapag naabutan ka ng gabi talaga. So kung kayo ang tatanungin ko, alin ang mas gusto ninyong tambayan, Baywalk or Stanza? Please comment below. Hindi comment down below, down na nga, below pa. Maraming salamat po sa panonood. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make a people sad. On the mountain we fell in love, and upon the moonlight skies with you, I think I picked you with them, the best in the case side is too.